guys, abangan niyo yung aking pag-giveaway, yung isang sa... So, yung radish sa atin, mahaba siya na... Yeah, this one. No, you have to read it English. Good morning everyone! It's me again. Welcome back to my YouTube channel. So, ayun guys, it's another day. Ngayon, medyo nakahinga-hinga na ako ng konti kasi wala na yung aking parents-in-law dito sa bahay. Nakauwi na sila. So, medyo tinanghali ng gising yung lola nyo. Napagod ako kakahanda ng pagkain. Hindi. Kagabi kasi, nanood ako ng movie, yung Kingdom Season 2. So, gustong-gusto ko yung movie na yun, kaya, ayun, inabangan ko talaga siya. And, hindi ko siya natapos kasi medyo mahaba yun. I think 2 hours lang yung napanood ko. So, ayan, ngayon, isi-share ko sa inyo ang aking buong maghapon, kung ano-ano ba yung gagawin ko. Abangan nyo, dahil ako, hindi ko rin alam kung ano yung gagawin ko sa buong maghapon na to. So, unahin natin sa pag-exercise. Usually, ito yung ginagawa ko every day, every morning, after kong gumising, uminom ng tubig, and then, naghuhula hoop na ako ito. Ayan. The rest, kasi may ginagawa pa akong ibang exercise, katulad ng planking, mga ganon. Pero hindi ko siya ginagawa everyday pag nasa mood lang ako. Pero itong hula hoop, everyday ko talaga siyang ginagawa. And itong hula hoop na to, napaka-special nito sa akin. Kasi feeling ko dahil dito, pumapayat ako. Hindi, charot. Basta gustong-gusto ko tong hula hoop na to, kaya kahit saan ako magpunta, gusto ko dadalhin ko talaga to. Although, mabigat siya. Medyo mabigat siya, hindi biro. Pwede naman siyang dalhin kahit saan kasi detachable naman siya. So, ang special sa hula hoop na to, meron siyang mga spike. Para ako nagbebenta, nagbebenta ng hula hoop. So, ayan, ang special dito is, meron siyang mga spike. Ito. Pag tumama siya sa bilbil ko, as in, nabubugbog talaga sila. Yung parang tipong sinasabi ng hula hoop, lumayas kayo dyan, ganun. Kakatas ko lang mag-exercise. So, ang gagawin ko naman is magluluto ng breakfast. Dahil nagugutom na yung mga kids. So, for the breakfast, una kong lulutuin is itong So, ayan, hindi ako nakakain ng breakfast. Kinailangan ko kasing lumabas para bumili ng mask. Kasi sa isang linggo, yung isang tao, isang beses lang pwedeng bumili ng mask. So, today is Tuesday. Ngayon yung araw na pwede akong bumili ng mask.
Ang kailangan lang gawin is ipapakita ko yung ID ko and then, ayun, bibigyan nila ako ng 2 mask. Kaya, and may oras lang din, so, ayan, kailangan agahan ko kasi medyo mahaba yung pila. So, bali yung bilihan ng mask, malapit lang naman dito sa bahay namin, sa harap lang ng bahay namin. Pharmacy siya. So, ayan. Kaso ang problema, I think medyo mahaba yung pila. Kaya dapat maaga talaga pupunta. Ang ganda ng mga flowers. Nagbo-bloom na sila, oh. Tsan! Purple. Ito pa, oh. Ang ganda. So, ayan guys. Walang mga tao. Today is Tuesday. Sarado yung school. Ayun lang yung school, oh. Sa harap lang ng bahay din namin. So, walang pasok ngayon. Mga April pa siguro. Walang tao sa kalsada. Puro sasakyan lang. Yan, wala siyang pila. Oh my God. Buti na lang. Sana may mask pa. Late na ata ako kaya walang pila ngayon. Walang pila, mali yung napuntahan kong exit. Exit pala yung napuntahan ko, hindi entrance. Oh my God! Sa kabila pa. Ang haba pala ng pila, legend. Oh my God. Takbo-takbo sila. Haba ng pila, ayun. Oh my goodness. Anong oras kaya ako matatapos dito? So, ito yung pila, guys. Iikot pa yan. So, ayan guys, nakuha ko na yung mask. Ayan, 4 siya. Dapat sana ang bibilhin ko lahat pang bata since papasok na yung mga anak ko sa school next month. So, mas kailangan nila ng mask kasi everyday na silang nasa labas. Pero, sold out na daw yung pambata. Kaya, no choice. Ito na lang yung kinuha ko. So, pag bibili ng mask, ayun nga, pipila. Tapos, ipapakita lang yung ID kasi per year and yung birth year yung pinagbabasehan nila every day. So, halimbawa ako 1992 January and yung anak ko naman is 2000 kalimutan ko yung basta same kami ng birth month ng anak ko. So, ayun, magkasama kami. So, ayan. May mask na tayo. And finally, makakakain na ako ng breakfast. A few moments later. Yung anak ko lagi siya may dalang bag para lalabas talaga. So, yeah. Can you say hi to mommy? So, ayun guys, kakauwi ko lang ng bahay. Kumain lang ako and then lumabas ulit kami. Oh my God, napaka-busy ng araw na to. Grabe yung wrinkles ko. So, ayun, papunta kami ngayon sa Mart para bumili ng tinapay. Sarot. Oh my God, yung wrinkles ko talaga to. Oh, no brand? No? Where? Cherry Sijang. Cherry Sijang. Okay. Cherry Sijang. What is Cherry Sijang in English? Gaja. Just Cherry Sijang? Traditional market. Traditional market? Yes. Unahin muna namin sa traditional market and then no brand? Okay. Pala ko kasing gumawa ng star shadow. So, kailangan kong bumili ng kamatis. Yan yung ulam namin mamaya. Half of the Korean and politicians, Ah. if they got the government politicians place, if they can get, they said they will give 100 billion won to each over 20 years old. Oh. I can't believe liar. It's impossible. Of course, yes, they know it's impossible. That's why they just Okay, we're just for interest. I don't have cash. To Do you get have? interest. I have. Buy some fruits, honey. So, hindi na kami sumama kasi kasama ko tong dalawang maliit na batang to. Hi. Medyo madaming tao. Look at my hair. Yes, new haircut. Yeah. You look handsome.
Look. I like hedgehog and hamster. My hamster is die. Dead. Yeah. My hedgehog has baby. It's 5. Hedgehog has 5 babies. Yeah. It's so cute. So, ayan yung palengke kung saan kami namimili. Sobrang liit lang niya, kaya mini traditional market siya. And sobrang mura ng mga paninda nila, mga gulay and fruits. Sa loob medyo mahaba pila niyan, hindi lang halata na madaming tao. So, ayan na yung asawa ko. Ayan. Sana binili niya lahat ng sinabi ko. And next na pupuntahan namin sa No Brand naman. 우리 아빠다. Sa No Brand kasi meron silang tinapay na binibenta na sobrang gustong-gusto ko talaga. Parang cheese bread siya. Mamaya papakita ko sa inyo. And also, mura din yung mga tinitinda nila doon. Kaya usually doon kami namimili. Syempre kung saan mura, doon maganda mamili para makasave, makatipid. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin ng bonggang-bonggang pagtitipid talaga. No Brand. 레고 젤리 내가 좋아. So, ito yung tinapay na gustong-gusto ko. 레고 젤리 내가 O, dalawa daw. Different. Mukhang tinapay kami. No. Sour. Sour? No? Finishing off. You have to choose. Ani, one is enough. No. 치가 Oti kayo. 아이스크림. Ice cream, it's very cold today. Don't you feel cold? 아 여기 됐어. Huh? Before? No. No? Okay, try it. Not before. They really want ice cream. Gustong-gusto niya talaga kumain ng ice cream. 돼지가 너무 차가워서 안 돼. 이걸로 써줄게. 어때? Read it, Chayun. Read. If you can read that, I will gonna buy it for you. 됐어 이거? If you read it, I will gonna buy it for you. Try. 이것이 그래. 사준 거. Read. 수수. No, you have to read English. The English. Now then you can. We will. Oh, 그렇지. So will you start or not? Will you listen to me or not? Huh? So then you have to start English. Sorry? Huh? You have to learn how to read. Okay guys, finally nasa bahay na kami and ayan, yung asawa pumasok na siya sa work kasi kailangan niya pumasok ng maaga today and maya-maya lang magpe-prepare na rin ako ng aming lunch. So ngayon, i-share ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga nakuha namin or yung aming pinamili. Bali, tatawagin ko tong grocery haul since may nag-request nito. So eto na yung request mo. Saan nga ba aabot ang 2,500 pesos dito sa Korea? Ano-ano nga ba yung mga mabibili worth 2,500 pesos? So, dalawang klase yung pinuntahan namin. Yung isa is the No Brand. I think sa Pilipinas meron ding No Brand dyan. And yung isa naman, the traditional mini market or mini traditional market. So, ayun guys. Unahin ko itong galing sa No Brand. Uyuk Tangyeon. Para siyang bulalo na may noodles. Ganun yung lasa niya. Although, ano siya, Vietnam or Chinese noodle. Basta ito, sobrang sarap nito. Wala, namimiss ko kasi yung bulalo, so parang magkalapit yung lasa niya. Beef and noodles, and may dried vegetable siya sa loob. So, hindi ko alam sa English. Walang nakalagay na English. Basta uyok tangyeon siya. Beef noodle soup. Parang ganun. So, eto. Yung price nito is... Paano ba to? Nasa ano lang siya, nasa 45 pesos or mga ganun, 45 to 48 pesos. Yung isa, bawat isa. Sobrang mura lang, diba?
Tapos meron tayo ditong jam, mango jam. Yung asawa ko may siya sa mango jam. Tapos itong crispy coconut roll. Ayan. Diba? Pinas na, yung panlasa ng asawa ko parang Pilipino lang. May siya sa coconut, sa mango jam. Asawa ko pwede siya tumira dyan sa Pilipinas. Tapos eto naman sa anak ko, siya yung pumili nito. And actually, eto lang talaga yung pinunta namin doon sa No Brand. Dahil dito sa tinapay na to, kaya dapat kami pupunta doon. Pero since, alam niyo na, madaming nakita, kaya napadami yung nabili. So, etong cheese morning bread. Ang sarap nito kahit walang palaman. May palaman man o wala, masarap siya sa kape. So, ito, perfect na perfect to every morning. And meron din tayong black noodles or yung jajangmyeon. Ayan. Kasi yung anak ko mahilig siya dito. So, ayan, dapat hindi nawawalan dito sa bahay namin. Black noodle or jajangmyeon. Nasa 45 pesos lang din siya. Also, this gummy dinosaur. Naman, dumako na tayo dito sa pinamili namin sa mini Korean traditional market. Meron tayong saging. Ayan. Yung saging na to is from Philippines. Yes. Ayan. Made in Philippines. Ang nakakainis lang, kaya minsan ayokong bumili ng saging kasi after few days, meron na siyang mga lumilipad-lipad. Siguro yung mga itlog na nandito sa loob. Ayan. Nung in-export nila, syempre, yung parang maliliit na langaw, banga. Hindi ko alam tawag doon. Basta lumilipad-lipad na maliliit. Andito sila. Siguro yung itlog, nag-hatch na siya. And then, ayun. Nabubuhay pa sila. Lalo na pag summer, as in, sobrang dami. And meron din tayong perilla leaves or kenip. Sa Korean kenip. Sa English naman, perilla leaves. Sobrang bango nito and masarap din siyang i-marinate sa soy sauce with other ingredients. Ito, favorite ko ng asawa ko. Ito, 40 pesos, ganyan siya. Kadami. Sobrang dami na ito. For side dish. Ayan. And also, hindi mawawala ang cabbage since mahilig kami sa cabbage salad with mayonnaise. Ayan, sobrang sarap. Try nyo guys. Cabbage with mayonnaise. Ito, 80 pesos. Isang buo. And, ito. Yung kanilang sibuyas. Sobrang laki, diba? Sa atin sa Pilipinas, yung sibuyas maliit. Parang, ang tawag dyan? Yung purple, na sobrang liit, tas malasa siya. Yung sibuyas dito, kahit ganito lang, pag kinagat mo to, hindi siya maanghang. Tapos, basta parang prutas lang din. Kaya nakakain ko ng hilaw yung sibuyas dito compare sa atin sa Pilipinas. Pero, pagdating naman sa pagluluto, mas gusto ko yung sibuyas natin kasi mas malasa siya pag sinahog na sa pagkain. And, eto talaga yung pinunta dapat namin doon sa traditional market. Kung doon sa No Brand, ang pinunta namin, eto lang dapat. Pero, napadami yung binili namin. Doon naman sa traditional market, eto lang dapat yung bibilhin ko. Kasi, gagawa nga ako ng sarsyadong isda. Kasi may binigay yung binan kong isda nung pumunta sila dito. So, gusto ko siyang isarsyado. Sobrang laki niya kasi. So, parang sarap ng isarsyado. So, kailangan ko ng kamatis. Ayan, yung kamatis medyo mahal siya. And yung kamatis dito medyo malalaki, diba? Sobrang tamis din ng kamatis nila. Ito, parang 1 kilo ata to. Worth 250 pesos 1 kilo. Diba? Mahal. Pero worth it naman kasi madami ka naman pwedeng paggamitan. After ng halimbawa, hindi siya maubos sa pagluluto ko later, pwede ko siyang gawing juice or salad, gano'n. And also, meron tayo ditong patatas. Dahil mahilig kami magluto na may halong patatas. Halimbawa, curry, gano'n. Ayan, haluan ng patatas. Etong patatas naman, worth 80 pesos, 1 kilo din siya. And also, meron tayong strawberry. Strawberry season na ngayon dito sa South Korea. Kaya, kahit saan na mga store, makikita mo sa labas or pag pumasok ka sa stores nila, meron silang binibentang strawberries. And, yung price ng strawberry, I think 250 pesos din yung ganitong nakapack. So, yun. Worth it naman kasi sobrang tamis ng strawberry nila dito. And, ito yung last. Meron pa ba? Meron pa. So, ito yung last but not the least. Ano ba yung sinasabi ko? Basta ito yung isa sa panghuli. Radish. Ang laki ng radish. Oh my God! So, ayan. So, yung radish sa atin, mahaba siya na maliit. Yung radish dito as in bongga. Diba? Oh. Nasa isip ko. Oh my God. So, ayan yung radish nila. 40 pesos. Ganito kalaking radish. 40 pesos. Pero depende yun sa season. Panghuli, bawang. Ayan. 40 pesos din isang pack ng bawang nila. So, and guys, yung aming pinamili kanina, ayan, ganyan yung mga price ng mga paninda dito sa South Korea. Medyo mahal siya, kaya kailangan magtipid. Kami ang ginagawa namin kung saan yung may murang
may murang mga products, halimbawa sa No Brand, mga ganon, traditional market. Doon kami pumupunta kasi, syempre sa hirap ng buhay dito, lalong-lalo na yung asawa ko lang yung nagwo-work. Medyo kailangan namin magtipid ng kaunti, or kailangan namin magtipid ng bonggang-bongga. So, ayun lang guys. Saan? Ang kalit na, diba? Ayan, kailangan ko ng maghugas ng pinggan and then magluluto ulit. Okay, finally, natapos na tayo sa ating grocery haul and ngayon hugas-hugas na ng pinggan. Sobrang tambak na naman yung aking hugasan. Kasi pinagsama ko na yung hugasan ng breakfast tsaka lunch. Since wala naman akong katulong, ako lang din naman yung tangi maghuhugas ng pinggan. Kaya, ayun, pinagsabay ko na lang para isahang pagod na lang, 'di ba? So, ayan, kailangan kong tanggalin yung mga natuyo na or yung nahugasan ko last night para magkaroon ng space kasi sobrang liit ng space namin yung lalagyanan ng mga hinugasan na. So, ganyan lang everyday. Medyo nakakasawa minsan, nakakairita kasi pare-pareho lang yung ginagawa, parang walang katapusan, 'di ba? Pero, yan yung duty nating mga mami, especially do sa mga mami na pagsilbihan yung ating asawa at mga anak. Kaya, fighting lang sa atin. Never give up. Kasi, pasasaan ba't may hangganan din and malay mo pagdating ng panahon, magkaroon na tayo ng katulong, 'di ba? So, ayan guys, may nag-send ng message, nakakaloka, nagre-record ako. Okay, I'm back. Ayan, fresh na ang lola nyo after long hours. Finally, nakaligo din ako. Kanina nang nag-exercise ako, medyo pinagpawisan din ako ng konti. Kaya lang hindi na ako nakaligo dahil nga nagising na sila agad-agad and kinailangan ko nang magluto ng kanilang breakfast. So, hanggang dito na lang video na to dahil kailangan ko nang mag-aral kasi mamaya 5 PM meron akong Korean language class. And ayun, gagawa na lang ako ng continuation. Yung part 2 nito, since sobrang haba naman na ng video na to. Baka maumay na kayo. So, ayan, gagawa ko ng part 2 dahil mamaya magluluto ako ng sharshado. And also, may prank ako para sa asawa ko. So, ayun guys, abangan nyo yun. And also, please don't forget to subscribe, click the bell button, and add me on my other social media like Facebook and Instagram. Dahil meron akong pag-giveaway. Dahil finally na oh my God. Nakakatuwa masyado. Nakakatawa ng sobra. Grabe. Maraming salamat. Kahit na minsan iniisip ko, feeling ko yung mga vlogs ko walang sense, pero pinapanood nyo pa rin. Thank you so much sa pagsuporta. And ayan guys, abangan nyo yung aking pag-giveaway. Yung isang sakong bigas and yung second and third prize naman is worth 1,000 na grocery. So ayan, alam ko malaking tulong
yun sa especially yung mga nasa Pilipinas dahil yung iba mga walang trabaho dahil sa coronavirus. So, ayan, abangan nyo yan guys. Soon magpo-post ako sa YouTube, yung community, pwede mag-post doon since hindi pa naman ako pwedeng gumawa ng YouTube story. And also, magpo-post din ako sa aking Facebook page and yung sa Facebook ko. So, abangan nyo lang guys. Stay put lang kayo. So, yan, hanggang dito na lang. Abangan nyo yung part 2 ng video na to. See you, bye! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가